Let us pray. Dear Father, we thank you for everyone gathered here now. Thank you that you know each of us by name and have caused us to walk with you. We say that we are dependent on you. Our trust is in you completely. As we surrender ourselves in adoration, we welcome you among us today and celebrate the gift of life that you have lavished upon each of us. We ask that you would open our ears so that we may hear your voice. Open our minds so that we may receive your eternal wisdom. Open our spirits so that we may know your leading and guidance. And open our hearts so that we may receive your wonderful love. Lord, we thank you for the speakers and facilitators. We pray that you would give them great inspiration as they share with us what you have placed on their hearts. We pray that you would fill them with courage and give them your peace. Amen. Good morning. Morning po. Morning. Morning po. Good morning. Kumusta naman kayo dyan? Excited. So what, a few reminders lang po. Yung evaluation link po natin ay ibibigay po namin. Mamaya, pagkatapos ng webinar. So, and then, yun po, ang tawag dito? Let me just, thank po yung mga tumulong sa amin sa Filipino Online Professional Service Cooperative. Salamat po, lalo na kay Mark. Kasi siya yung kasabot ko dito. So, and then, salamat po sa City Government of Binyan, kay Ma'am Des, kay Mayor Arman, kay Ponglen, kay Vice Del, and sa mga city councilors po. Salamat po dahil yung pangarap ko po na nagkatotoo na po. So, salamat po. And nung pinaplano po namin ni Mark to, sobrang medyo mahirap. Diba, Mark, no? Kasi, untik nang hindi matuloy. Pinis ko talaga na matuloy to. And, salamat. And, I want you to meet the one who did me yung post thank you them kasi sobrang salamat kay Marcus man. Salamat. Take it away, Mark. Nanigin pa ako.
Well, Okay lang ba yung ano ko, Rax, yung background? Yep. So yun, Rax, thank you sa ano. Thank you sa pag-thank you. Finally nasimulan na tong ano tong yung pinlano ni actually ni majority tinrabaho talaga ni Raquel. And then kamusta po yung task nyo on client avatar? Na-enjoy po ba natin? Yes po. Napag-usapan namin ni Miss Rax na pipili kami ng 3 na ipipresent natin ngayon. And then mananalo siya ng ano nga mapadalunan niya, Rax? 100 Gcash. 200 pesos. May Courtesy Gcash. of Mayor Armas. Binyan from Binyan. Binyan. So yun, sino nga ba ang pipili natin? Pipili ba tayo randomly or na natin? Sino lang mag-volunteer? Sinong gusto mag-volunteer na 3? So unahan na lang. Mag-volunteer ka lang, may 200 ka na Gcash. Natuto ka pa. So saan ka pa? This is talagang kumpleto na tong yung pinlano na to na webinar for Binyan. Ako po, sino nauna na? Nauna si okay, nauna si Miss Nicole, pero dahil overqualified na siya, papalitan natin, susunod natin si Miss Divina Tiamzon. Gabi kay Nicole. Si Miss Divina Tiamzon, pwede po kayong mag-unmute tapos i-share niyo yung screen niyo. Lang po, hanapin ko lang po yung screen, yung ginawa ko po. Okay. So siguro habang hinahanap ni Miss Divina, nag-chat din nakasunod na nag-chat si Doriza. Si Doriza, ready ka na ba? Habang hinahanap ni Divina yung kanyang task. Mag-note na ako. Wait lang. So preparing sila. Sige, hintayin natin. I'll give you siguro mga 2 minutes. Dapat nahanap nyo na yung file niya tapos makapag-share. And then pagkatapos nito guys, magkakaroon tayo ng konting Kahoot. So familiar naman na siguro kayo sa Kahoot. May price ba tayo doon, Max? Sa mga sa Kahoot? Meron din. Naglaro ka na, natuto ka na, nag-enjoy ka pa. Meron din. May preview ka pa. Iba talaga itong Binyan Digital Goals. Ikaw na. Lipat na daw sila sa Binyan. Ala, lipat na. Sige, hintayin lang natin sila, Rax. Sir, hindi ko po ma-share. Si Jay, pwedeng mabigyan na access si Dorisa at saka si Yan. Malyamwaka. So ang location niya ay saan nakatira si Malyamwaka? O ano yung idea mo ng nationality niya? Okay po.
Si Maliam Waka ay isang Papua New Guinean. Mhm. So, kaya po ang ano niya, ang kaniyang feature, ang facial features niya ay kulot yung buhok, tapos medyo maitim siya. So, native siya. Nagtatrabaho siya isang fast food crew. Inassume ko na Jollibee. Ang product ko kasi na ibebenta, ang gusto kong ibenta na product is hair straightening. Nice. Tama. So, Tama yung siya yung target na customer ng product ko na hair straightening. So, ang age niya ay 18 to 24 years old. Bali, high school graduate. Yung mga, kasi di ba yung mga nagtatrabaho sa fast food, mga high school graduate. So, yung industry niya ay food and beverage. At merong, siguro, sabi ko nga parang Jollibee yung yung ano, kaya nag-assume ako na 501 to 1,000 employees yung fast food na pinagtatrabahuhan niya. And then meron siyang, since na bata pa siya, dahil 18 to 24 years old lang siya, lahat ng social networks meron siya. Meron siyang Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, and Pinterest. Tapos ang preferred method of communication niya, marunong siyang siyempre phone, email, social media, text messaging, at saka face-to-face. And then, yung mga tools na kailangan niya sa job, since na crew siya sa Jollibee, dapat marunong siyang gumamit ng accounting and bookkeeping systems. Meron siyang CRM software. Siguro data entry lang sa CRM software. Marunong siyang mag-email, marunong siyang gumamit ng invoice software. And then, meron siya ng employee scheduling software. Tapos, ang job responsibility niya is customer service. Kasi kung siya. Yung job niya, nami-measure yun sa profit ng fast food. Tapos, yung popularity ng fast food, kung maraming tao yung kumakain. And then, meron siya yung customer feedback. Yun, kung halimbawang ipopromote siya or hindi. Reporting siya sa supervisor niya at saka goals and objective niya is magkaroon siya ng parang makuha niya yung satisfaction ng customer, tapos makapag-service siya yung maging maganda yung services. And then yung yung information niya dun sa job niya, nakukuha niya through trainings, conferences, and online courses. Ang biggest challenges niya is yung relationship ng client, tapos yung moral ng employees. Siyempre, dapat maganda yung communication, professional development, kaya kasi hair straightening yung product na binibenta ko, so kasama din yung development yung ma-boost yung moral ng employee, and then yung collaboration at yung creativity mo. Alright, thank you po Miss Divina. Hindi mo naman kailangan sagutin, no, pero meron lang akong konting points. Medyo nagtaka lang kasi ako bakit sa Papua New Guinea. No, at ang product mo ay hair straightening. Hair straightening. And it's interesting to know kasi na hanapin mo muna na is it really a trend na although tiga Papua New Guinea siya, is it really a trend na kailangan straight yung buhok sa Papua New Guinea. Pero hindi mo naman kailangan sagutin right now. You can do your separate research. And also, dun sa biggest challenge, di ba sabi natin as entrepreneur, we are finding problem to solve. And the isang purpose ng client avatar natin is to find a problem that we ourselves can give solution. So kung ang product mo ay hair straightening, kung it's really a trend in Papua New Guinea, siguro pwede mong ilagay doon na boost her self-confidence and to be part of the trend, no? So yun yung mga problema na kailangan mong solusyonan kay Maliam Waka. And but the rest, good job. Thank you po. Pwede mo i-claim yung price mo kay Miss Rax. Thank you. Thank you po. So next, si Dorisa. Ready na po ba si Dorisa? Ala, nagbago ang isip din.
Natakot yata si... Wag na mahiya. Wag na pumahiya. Tayo lang dito at saka yung mga nanonood sa live. Nakot. Wag na pumahiya. Next na lang daw. So ayaw nilang... Sige. Magbibigay ako ng 1 minute pag walang nag-volunteer. Wala nang mapupunta sa prize. Wala nang Sabi na lang yun. bibigay na natin sa ibang mga activities natin. So yan, baka meron pa. Meron pa ba? Yan. Sama. Yan. Shama. Sama nakakalamit. Ishama. So Shama, pwede ka nang mag-share screen. Go. Go, be. Yan. Kapala guys, meron na kayong basic knowledge ng ng Canva. I think nagkaroon na tayo ng lecture doon ng Canva. Kaya saktong-sakto, Yes, magagawa tayo ng logo nyo mamaya. For your task, magagawa tayo ng logo. And then, your brand tagline. Ano ba yung tagline? Gagamitin natin. Then, we will take a short test. Mamaya. Medyo marami tayong At meron pa tayong Kahoot. Saan ka pa? Wala po yung ginawa ko, pero share ko din po, I'll explain on the way. Pwede naman, kahit nawala daw kasi yung gawa niya, kahit ibigyan mo lang kami ng summary kung sino ba yung naging yung problema niya, kahit sabihin mo lang kahit wala pang sagot. Kahit on the spot mo na sagutan, sino bang yung pangalan niya? Yan. Morning po. Morning. So, ayan. Tinry ko po kasi siyang i-download kaso hindi siya bagal po sa internet. So, ito po. Siya si Krista Guerrero po. 27 years old. So, nilagay ko lang kung range kasi ng age ay, baga adult na ganyan. Nag-adulting na. Tapos, siya ay isang artist, interior designer po na based sa Katipunan, Quezon City. Kasi doon yung alam kong marami pong mga ganyan sa range ng age na yan. Ganyan. So, self-employed siya and yung industry na kinakabilangan niya ay business and design po. So, since may sarili siyang company, ganyan, almost lahat ng social networks meron siya since kailangan niyang i-publicize yung ginagawa niya. And then, marital status, single, happy and content siya. Kasi sa age na yan, lalo pag mga Wow. Oh my goodness. happy and content. Okay. Tapos, household income, range niya 45,000 to 60,000 since pag may projects malaki kita niya pero minsan so net worth nilagay ko lang ay 600,000 pesos. Marami na rin na impundar yan at 27 years old. So ayun nga. So hobbies and interest bilang creative nga siya na tao. So mahilig din siya mag-gardening, mag-knitting, painting.
doodling, calligraphy, natugtog din siya ng gitara, nagbablog, and mahilig magbasa. Ayan. So, personality traits, introverted siya. Kasi introvert, mas ano niya tawag dito? Mas kung from her hobbies, parang medyo may sign na may pagka-introvert nga siya. Okay. Ayun. So, ayun siya. Congenial siya, yet may mga few friends pa rin. And wala siyang pakialam kung nagta-travel siya or nag-shopping mag-isa. And enjoys her own company, loves deep conversations, medyo eccentric, and mahilig siya sa mga cute na hayop. Ayan. So, minimalist. So, ayun, yun yung klase ng, niya, kumbaga yung style niya sa pagde-design. Ng mga, sa interior, yan. So, loves the combination of white and wood sa designs. Kung meron ditong member ng Homebodies, ganun, mga nakikita nyo dun. So, she hates clutter, very neat, and wears monochromatic and plain clothes. So, dito na nawala yung ginagawa ko. So, environmentalist siya. Since nag-garden nga siya. So, ginagrow niya din yung sarili niyang vegetables and fruits. Tapos, mahilig din siya sa mga organic products, ganyan. Tapos, mahilig din siya mag-recycle, mag-reuse, ganyan. And then, last na... Ay, yes po. Sige, meron pa pala. Akala ko tapos na. Tapos, bilang creative naman, dito lang niya na-channel yung side na hindi minimalist. Kumbaga, creative kasi, di ba, kailangan, makulay or something, ganyan. So, ayun. So, buying habits, ito hindi ko na kompleto. Into organic products. So, ayun nga, kakasabi ko lang kanina, mahilig siya sa mga, kumbaga, mga raw, ganyan. Or, di man raw literal as in, basta ayun. So, subscriptions, meron siya agricultural magazine, may Kindle, and Canva. Everything na, tawag dito, na gusto ng mga creative people. So, ayan. Sa website, meron siyang Pinterest. Diyan niya nilalagay yung mga, mga design niya. And WordPress. Doon siya nagbablog. And then, ito yung website ng, ng sarili niyang business, yung sa interior design. Ayan. Tapos, unspoken question niya, can we still save the earth? Ayun. Kasi, di ba, siya, environmentalist niya siya. Minsan, nagpaponder siya, kaya pa ba, ganyan. So, ito hindi ko na rin na pero ang opportunities naman, gusto niyang magkaroon ng other way na ma-channel yung creativity niya. Mm-hmm. So, ayun, perfect siya na prospect na buyer kasi yung product ko ay tote bag na canvas na plain. So, it can be a thing na pwede niyang drawingan or anong gusto niyang gawin dun sa a perfect na target market para dun sa product na meron ako. Ayun lang po. Yun, thank you. Thank you po. Wala naman akong comment na okay naman na yung gawa mo. Siguro kumpletuhin mo na lang siya para meron ka talagang clear picture, no, ng ideal client mo. So yun, i-claim mo na rin kay Miss Rax yung tumataginting na 200 pesos. No? So wala na. Siguro kung wala na, guys, mag-Kahoot muna tayo. Pero habang kinukuha ko yung Kahoot, punta na kayo sa kahoot.it. I think na-try nyo naman na to dati kay Sir Jay. Nakapag-Kahoot kayo before, right? So, ganun lang din. Pero, ang Kahoot natin ay related sa branding. Meron ako dito mga set ng logo at hulaan nyo kung ano yung mga brand na to. Anong pangalan ng mga brand na gumagamit ng logo na to. Okay?
So 15 questions lang naman siya. Ito na ba yung screen ko? Hindi pa. Di ba? Alright. Okay na. Yan, pasok na tayo guys. Kahit mobile phone, pwede nyo gamitin. Pwede mag-open lang kayo sa browser nyo ng kahoot.id or download kayo ng Kahoot. So, natin gawin, ipapakita ko dito yung mga questions and then type in your answer sa browser nyo o sa mobile devices nyo o sa laptop. Okay? Again, nasa Zoom yung question. Tapos sasagot kayo sa browser nyo o sa app. Yan, madami na tayo. Siguro ang may price natin yung top 1, top 2, top 3. Tama ba, Rax? Umuulan ng prices ngayon. Tatlo mananalo. Bahala na si Raquel kung paano yung price ng top 1. Yung mga FB viewers. Viewers natin, pwede rin kayong pumasok. And then, kapag nanalo, yung mga FB viewers natin, kapag kayo yung nanalo, screenshot nyo lang yung giving result natin. And then mag-PM kayo kay Miss Patrick. Tama ba, Rax? Pwede ba sila, entitled ba sila for Tama. Tama. Okay. So, 2 more minutes para makapag-join. So again po, yung mga FB viewers natin, pwede kayong sumali. One minute para exactly 10:50 pag-start tayo. So pabilisan pabilisan, dapat tama at pabilisan sumagot. Baka naman sobrang bilis no, mali naman pala yung sagot. Alright, so are you ready?
Type naman ng ready kung ready na. Ready. Yes. And let's start. Anong logo kaya to? Parang pamilya. So, meron pang hindi sumasagot. Oh, saan ang oras na ba? So, Apple. Chico, talagang Chico ah. Chico. Okay. So anyways, let's see kung sino yung pinakamabilis at tama din yung sagot. Si Shama na naman, nanalo na siya kanina pero tignan natin. It's too early to judge, no? Yung logo to. Perfect. Lahat nakatama. So, ang labanan na lang ay pabilisan na lang. Oh, si Shama pa din. Pero very close yung ano nila. Yung points ni CJ. No? Okay, so next. Parang nag-trade tuloy ako. Nakakagutom naman yun. Food Panda. Okay, so si Jollibee po siya. Si Jollibee. Alright, magandang labanan. Halos magkakasunod lang yung score. Meron talagang laging naliligaw na isa. Right? So next. Perfect tayo ngayon. Hindi natin matinag si Shama. Siya pa rin ang number 1. Pahirap na ito. Pahirap. Okay. May naligaw na isa. Mahinang pindot. Oh, sayang. Nalaglag tuloy. Hindi siya bonus round, guys. Hindi ko pa nabago yung tamang sagot dito. Bonus round to. Skip natin to. Bakit may naglagay ng red horse? Tumali yung red horse. Red bull lang sagot ko. Sorry, hindi ko na-update yung tamang sagot. Bonus round lang natin yan. Hindi na siya counted. Okay? So, guess that logo. Ito.
Perfect. Si Miracle ang nanguna, followed by Len. Nalaglag si Shama. Mali din ang pindot si Shama. Oh, okay. Nagmamadali masyado. You deliver, hindi you deliver. Okay? Nalaglag yung yung top 1, top 2, top 3 natin kanina. Next. Bibilis, ang bibilis. Ang perfect na naman ang sagot natin ngayon. So, merong nagsagot ng cracks. Ang sagot tayo natin ay Lacoste. Double points na to guys, kaya pwede pang humabol. Okay, hindi pa rin sila natinag. So last 3 questions. Tignan natin ngayon, mukhang madami yung nagkamali. Tingnan natin kung mapapalitan yung top 1, 2 and 3 natin. Alright, ang layo. Kasi double points na, kaya kayang-kaya pang humabol. No? Last 2 questions. Okay. Ito na guys. Ito na yung huling question natin. Dito na natin malalaman top 1, top 2, and top 3. Nice! At tingin nyo sino kaya ang nag-top 1? Kayo kaya? Marshall, congrats, top 3. Carb ang nanalo at meron siyang price. No? Mag-coordinate na lang kayo kay Miss Raquel kung ano yung price. Screenshot daw ng po. Screenshot natin. Okay. And then, save. Tap. Put.
So, yung mga logo na nakita nyo kanina, kahit hindi natin sabihin yung pangalan nila, more or less, meron kayong idea kung anong company yun, kung anong brand yun. No? Kasi ang pag-uusapan natin ngayon, yung brand development. Ano nga ba yung tinatawag natin na branding? No? At ano yung function ni logo sa isang brand o sa isang company? Okay? So I'll give you muna mga 3 minutes break before we continue with our discussion. Para muna kayo, mag-move on. Para makapag-prepare tayo sa next discussion. Kunin ko lang din muna yung presentation ko. Mag-share lang ako ng screen.
Okay. So, ang sabi nga natin na malaki yung relationship ni client avatar natin pagdating natin sa branding natin. So, yung branding kasi, to give you an idea, yung branding, parang will giving personality dun sa isang product o sa isang services o sa isang business. Okay? Kung ang isang business mo ay isang tao, paano siya makikipag-usap, paano siya makikipag-communicate dun sa kanyang sa target audience mo. So ang branding, yun yung dine-develop natin. Yung branding natin, hindi lang siya yung logo, no? Hindi lang siya yung product mo, no? Yung branding natin ay overall siya. Kumbaga, overall yung branding natin. At ang isang key to a successful brand is consistency, no? Katulad ng mga kilalang brand ngayon, no? Hindi naman sila isang beses nyo lang nakita na familiar na agad kayo sa kanila. Meron nga tayong sinasabi na at least 15 times na makita ka ng tao para maalala ka nila, matandaan ka nila, at para makuha mo yung tiwala nila. So at least 15 times na makita nila yung logo mo, makita nila yung brand mo, makita nila yung messaging mo. Okay? Okay, so pa-share lang ako sa chat box natin. Can you describe in one word kung ano tong nakikita nyo? Rough, bitter, mapait, healthy, vegetable ang palaya. So, yung mga sinabi nyo, that's what you call branding. No, kasi pag nakita nyo pa lang siya, alam nyo na siya eh. Yung iba magsasabi na mapait, yung iba magsasabi na healthy. Dito nyo rin malalaman yung relationship ng client avatar, no? I-relate natin ng in a regular na nangyayari, no? Na nangyayari sa buhay natin, no? Sa mga namamalengke dito, sa mga namamalengke. Yung relationship ni client avatar natin tsaka kay Ampalaya at yung relationship din nun into marketing. So paano yon? So bakit nga ba kinakain ng tao si Ampalaya? So ako personally, without the knowledge na healthy si Ampalaya, there's no way na kakainin mo si Ampalaya. Kasi walang pleasant experience. Kumbaga, hindi siya kaaya-ayang kainin talaga. Pero through the years, no, I don't know it's marketing o siguro dahil na lang sa word of mouth na o siguro partly marketing to na healthy ang Ampalaya na kailangan ng katawan natin siya. Kaya yung mga tao kinakain na siya. Okay? So papasok naman doon yung client avatar kasi yung Ampalaya ay hindi para sa lahat. Hindi naman lahat ng tao kumakain ng Ampalaya eh. Yung makain lang yung lahat ng tao ng yung ibang tao lang na mas kino-consider nila yung healthy options, no? Minsan nga magluluto ng Ampalaya tapos sabihin, mapait ba? Siyempre, mapait ba yung pagkakaluto ko? Siguro siyempre, mapait yan kasi Ampalaya nga siya. So yun yung connection niya, no? Bakit nga ba sa isang grocery store o sa isang supermarket, bakit nagtatawag ng attention si Ampalaya kahit hindi naman siya nagsasalita? Na bilhin mo ko. Nagtatawag siya sa kanyang tamang audience. Recording in progress. Okay, nagtatawag siya sa tamang audience niya. Nagtatawag siya sa ideal na customer niya na bilhin siya. Kasi fit sila. Sila yung mga may tao na gusto ng Ampalaya at kailangan din ng Ampalaya. That's the relationship of branding and partly ng marketing natin. Okay? So next. So ito lang yung mga ano natin, mga sample ng brand, ng mga logo. Okay, so tingnan lang natin to.
So ito yung mga graphic artist na hindi masyadong pinag-isipan na yung kalalabasan ng kanilang logo. So ito yung una, no? Before na pumasok yung graphic artist, before pumasok yung isang naggagawa ng logo, ito yung mga gawa nila. Ito siya yung before. Di ba parang hindi maganda tingnan? Although wala namang malicious intention, pero naging hindi maganda yung kinalabasan niya. Okay? So after, so ganito na yung ginawa niya. No? So next, medyo hindi siya ano. Okay. Familiar tayo kay Brand X, tama? Familiar po tayo. Patype po naman ako sa mga tao na familiar kay Brand X. Dalawa lang? Yes po, one. Okay. So, majority naman familiar kay Brand X. Okay? So, meron akong nakita before na isang company na pinangalanan niya yung company niya na Brand X. Okay? So, ang question ko ngayon, do you think is it a right move na gamitin niya yung pangalan na Brand X? Kasi ginamit niya yung Brand X kasi kilala naman to eh. Siguro halos lahat tayo kilala natin yung Brand X. No? Sa tingin niyo, is it a right move na gamitin ng isang company yung pangalan na Brand X? Type 3 kung oo, type 4 kung hindi. Tama ba na ginamit ng isang company? Type 3 kung oo, type 4 kung hindi. Okay, so halo yung sagot natin, merong 3 at merong 4. Okay? Okay. So ang next question ko sa inyo ay ano yung sige, balikan muna natin ng konti yung branding. Ang sabi natin, ang branding hindi siya yung product mo, hindi siya yung services mo, kundi yung overall perception ng isang tao o ng isang customer towards your business, towards your products, towards your services. At nag-e-exist lang yung branding sa utak lang ng tao. Kasi lahat tayo, for example, we are 30 in Zoom meeting, no? Kung 30 tayo sa Zoom meeting natin, lahat tayo individually, meron tayong perception, meron tayong branding, o meron tayong impression sa isang product. Okay? So, hindi siya consistent. So, kaya kailangan natin mag-create ng brand na consistent, no? Na consistent sa lahat ng mga tao na ganito. Kung gusto ko yung product ko, makilala siya na product of quality. So, yun yung pangatawanan mo. Gusto ko ba yung product ko medyo cheap lang, medyo affordable yung pricing, no? So, kailangan consistent ka sa messaging mo, consistent ka sa mga ginagawa mo. Okay? So, ang sabi natin, kung ganun nga, kung nag-i-exist lang siya sa utak ng tao, sa tingin nyo, right move ba na gamitin siya, yung Brand X? Ano ba ang impression nyo pag sinabing Brand X? Pwede kayong mag-type sa chat box natin. Ano yung wala daw definite na brand. Ito na yung brand niya mismo, Brand X. Ayan, gusto ko yung sinabi ni Dorisa, negative impression. No? Although kilalang kilala si Brand X, pero it's a move towards the wrong direction. Kasi kilalang kilala siya, pero kilala siya in a bad way. No? Ibig sabihin, gusto mong makilala yung product mo na hindi ka yung laging pinipili. No? Ikaw yung laging kinukumpara sa mga magagandang products. Ikaw yung laging naiiwan. Doon napapaaray si Rax. So hindi ikaw yung superior in terms of quality. Hindi ikaw yung superior in terms of effectivity. So although possible na nagamitin natin to na pangalan ng company natin, ang problema lang, you will rely heavily on marketing
para lang mabago mo yung impression, para mabago mo lang yung pangalan, o para mabago mo lang kung anong tingin ng tao sa brand X. Okay? So lagi kang second choice, no? Sabi ni Dorisa. No? Lagi kang second choice pag brand X ka. So I think for me it's a move towards wrong direction. Kilala ka nga pero tama ba yung pagkakakilala sa product mo? Ayun. Okay? Ito yung mga clever lang na business names. Kapag may marumi, ipalaba mo. O di ba kinuha siya dun sa kapag may katwiran, ipaglaban mo. Pero yung logo niya, nakita nyo, imbis na timbangan ng katarungan, timbangan ng mga maruruming damit. Kasi di ba pagka nagpapalaba tayo, tinitimbang yung mga pinapalaba natin. Okay. So honor your brand. Sabi natin, whatever you do, you have to honor your brand. Think of it, parang yun yung ito yung yung pinaka core values mo no? Ito yung pinaka core values mo. Whatever you do, wag mong sasaktan yung brand mo. You should not go against your brand. No? Pag sinabi mo, gusto ko yung brand ko, makilala ko na something superb in terms of quality. So hindi ka kukuha ng project o hindi ka hindi ka magde-deliver ng isang product na hindi mo kaya, hindi ka magde-deliver ng isang project o ng isang output na hindi pasok dun sa quality. No? Hindi pwede yung mga minadali na project. Kasi nga, ito yung ino-honor mo. You have to honor your brand. Na hindi ka pwedeng, for example, meron kang speaking engagement o kung meron kang event para ipakilala yung mga products and businesses mo, yung business mo. To make sure, sa'yo pa lang, as ikaw, kung ikaw yung may-ari ng business, nagre-reflect din sa'yo kung ano yung business mo, ano yung mga principle ng business mo. So whatever you do, you have to honor your brand. No? Dapat your brand is a promise of quality, consistency, competency, and reliability. And all in all, dapat ang brand natin, we have to build trust. Sabi nga natin, at least 15 times na makita yung brand natin o yung logo natin before na tayo pagtatiwalaan ng mga audience natin. Okay? Okay. So magkakaroon din tayo dito ng topic on social media marketing or social media presence, I think for next week. At ano nga ba yung silbi ng mga social media platforms para sa brand mo? Okay? Ano nga ba yung silbi nila? For example, kung yung brand mo ay more on engagement ng B2B or business to business, most probably kailangan mong mag-create ng more marketing strategy on LinkedIn. Kasi nandun yung mga business to business transactions. Okay? So, pagka naman general yung audience mo, nung gusto mong ma-reach ng brand mo yung mga general audiences, punta ka kay Facebook. Okay? And then sa Instagram, mga millennials at saka yung mga artistic na mga tao. So pwede rin naman yung Pinterest, okay? And ano naman ang gamit ni Twitter, no? Tayo kung nagsisimula pa lang yung business natin, kung nagsisimula pa lang yung freelancing business natin, na kung gusto natin mag-offer ng freelancing business natin, kung nagsisimula pa lang tayo, we don't recommend creating awareness on Twitter. Kasi ang Twitter, napakaingay, napakaraming conversation ang nabubuo every second. So kung nagsisimula ka pa lang, so most probably hindi ka mapapansin dahil matatabunan ka ng maraming conversation. So ginagamit lang natin si Twitter para sa yung brand as a brand listener. Nakikinig ka lang ng mga relevant conversation na pwede mong gamitin sa brand mo at pwede mong gamitin na marketing strategy para sa brand mo. No? Yung mga ibang tao, yung ibang mga malaking businesses, na before nagsa-survey pa yan, ewan ko naka-experience na kayo, meron lumalabas talaga na nagsa-survey tungkol sa products nila. No? Nagsa-survey sila sa products nila.
And this is a process of brand listening. Gusto lang nila makinig kung anong sinasabi ng tao doon sa business nila. So kapag malaki na kayo, no, pwede na kayong mag-brand listening doon sa Twitter. Pakinggan nyo kung anong sinasabi ng tao tungkol sa brand nyo. And then, you can adjust ano ba yung pwede mong improve doon sa business. Okay? So, ano ba yung component ng isang brand? Ang component ng isang brand ay, of course, meron tayong logo. Ito yung visual representation, visual identity, no? Okay. At ang sabi din natin, your logo does not explain. Ang purpose ng logo natin, kailangan mag-identify. So, ano ibig sabihin natin doon? Hindi kung ikaw ay, bigyan natin example kung ikaw ay may-ari ng restaurant, it does not necessarily mean na lalagyan mo ng kutsara, lalagyan mo ng tinidor, lalagyan mo ng mangkok, no? Kasi you don't want to explain kung ano yung ginagawa mo. Gusto lang natin ma-establish yung looks and feel, no? Ano ba yung pakiramdam ng tao pag nakita tong logo ko? No, more authority ba? Masyado bang authoritative yung logo ko? O yung logo ko ba pag tinignan nila medyo friendly? O pag tinignan ba nila yung logo ko, pag tinignan ba nila yung design ko, premium ba siya tignan? Okay? So yun yun. Pag tinignan ba yung logo ko, mas appealing ba siya sa mga lalaki o mas appealing siya sa mga babae? O appealing siya sa both na gender natin? Okay? So sa wording, sabi natin, importante dito, papasok na naman dito si client avatar natin. Kung gusto mong mag-engage sa mga, for example, IT professionals, no? I mean, mga tao na nasa IT field, no? Gusto mo mag-engage sa kanila. Maybe you want to sell them a product na related dun sa IT. Kailangan you have to use their language. No, gamitin mo yung mga words na ginagamit nila. You talk their language, no? You use their language para mag-communicate sa kanila. Okay? If you want, for example, sa Binyan, gusto mo i-target mo yung mga taga Binyan lang, exclusively for Binyan. It's either nakatira sa Binyan o anywhere in the world or the Philippines, basta meron siyang Binyan experience. So, syempre, gagamitin mo yung mga usual na word na ginagamit ng mga taga Binyan para you can connect, no? Madali kang makapag-connect sa kanila at madali ka rin makapag-build ng trust sa kanila. Okay? So, visual identities, kailangan mo ng colors. So, meron din tayong tinatawag na psychology of colors. No, tignan natin, ano ba yung ibig sabihin ng kulay na to? No? No, hindi naman na katulad ng bakit karaniwan ng fast food, no, ay kulay pula. No, kasi parang it gives them the urgency, no? Parang it gives them the urgency to have something to eat. No, yun yung parang sinasabi ng kulay pula. So images and other visual elements natin. So yung brand expectation o yung brand promise natin, this is your client's expectation or your customer's expectation. So katulad lang ni Jollibee, bakit ba although meron naman talaga silang marketing, pero bakit ba pagka wala ka nang maisip, pagka talagang ayaw mo na masyadong mag-isip, sige Jollibee na lang tayo siguro. Yun na lang yung sasabihin mo. Kasi nga, alam mo na kung ano yung lasa ng fried chicken nila, alam mo na kung ano yung lasa ng spaghetti nila. Nakakagutom, no? Alam mo na yung ine-expect mo. More or less ganito yung matitikman ko kay Jollibee. That's your brand promise. Kung ikaw naman ay service provider o ikaw ay freelancer, alam na ng client kung ano yung ine-expect nila sa'yo. No? Affordable ba yung pricing mo? O medyo premium yung pricing mo pero you deliver the utmost quality ng isang output. Okay?
So brand differentiation. Sabi natin, your logo does not explain, it only, ang purpose niya talaga, ang purpose talaga ng logo natin is brand differentiation or to identify. Ibig sabihin, we have to use basic elements but at the same time, unique para matandaan tayo. Okay, so ang question dito, can you own a circle for a logo? Hindi natin pwedeng sabi natin, kailangan simpleng-simple lang siya para madaling matandaan. Pero, ang tanong doon, unique ba sa'yo yung circle? No one can own a circle. No, walang pwedeng magmay-ari ng circle kasi nga it's a general napakadali niya napakadaling gayahin ng iba yan No? At ang sabi natin, napakasimple lang ng gagamitin natin sa design natin. It's easy for the mind ng ating audience to consume. No, sabi natin, in any design or any marketing effort na gagawin natin, mas maliit o mas konting brain power yung gagamitin ng audience natin, mas maganda. So katulad na ng logo natin, konting elements lang yung gagamitin natin na madadigest ng utak ng tao, matatandaan nila, but at the same time, unique. Okay? So ganun yung mga principles na ina-apply natin when we're creating your logo. Okay? Alright? So question so far. So meron bang question? Yung apo ko, 1-year-old, kilala na si Jollibee. So kasi yun yung maganda sa kung napapansin niyo yung marketing ni Jollibee, na tinatarget talaga niya yung yung bidaang saya, di ba? No, tinatarget niya talaga yung mga bata. No, kasi pag lumaki naman na tong mga bata na to, saka yung mga parents na to, na yung mga pag lumaki na sila, they feel certain connection dun sa business. Meron na silang certain connection. Nandito ako lagi nung balita ko. Meron na silang certain connection. Meron ng emotional attachment dun sa brand. Okay? So kung wala ng question, ibibigay ko yung sa inyo yung link and I'll give you 10 minutes to take the test. I'll give you the link para you can take a test. So ano lang naman to guys, self-evaluation lang to. Yan. Take lang kayo ng test dyan. And balik tayo ng 11:40.
So, yun guys, di ba nakapag-take na tayo ng test? So, meron kayong makukuha na result dyan. So, from that result, makikita nyo rin yung 5 adjectives. So, tignan natin, no? Okay? So, passion ang nakuha nyo. So, tignan nyo kung ano yung mga meaning niyan nung nakuha nyo na result. No? So, kung innovation, ang fascination mo is the language of creativity, language of relationship. So, ito yung magiging focus mo yun. So, sabi lang, fascination is an intense focus. When you fascinate your listener, they're more likely to connect with you and remember you. So, sabi nga dito na yung mga tao na mayroon the same fascination sa'yo, most likely sila yung mag-i-engage sa'yo. So pag nakita nila yung mga adjectives na ginagamit mo, di ba magkakaroon tayo ng adjectives. So kapag nakita nila yung mga adjectives mo na yon na ginamit mo sa mga marketing mo, so mas magko-connect sila pag ginamit mo yung mga adjectives na yun. So puntahan niyo yung mga adjectives, no? At kunin niyo yung mga adjectives na yon at gagamitin niyo pa yan or sa mga susunod pa na topic nyo. So wag nyong iwawala yung result ng fascination nyo kasi magagamit nyo pa yan sa mga susunod natin na topic. So I think meron pang discussion tungkol dyan. And then, sabi natin, from that result, start building your brand. Create your company or product's image. Start with the branding basics, maximize digital marketing, and improve assets, images, copies, and list. Okay? So unahin natin yung pangalan. So ito lang yung sample, no? Sam and Ella's Dinner. So ano medyo kakaiba dito? So nakuha ko lang dito sa Facebook. So nilagay ko yung gumawa for the credit. So ano yung sa tingin yung kakaiba dito sa pangalan ng business nila? Wala kayo napapansin na sabi nga dito sa baba, it took a while but the couple did eventually realize that their business was in dire need of a name change. Okay? So ang pangalan niya, Sam and Ella's Dinner. No? At ang isang kalaban ng isang food business ay tama si Sir Alvin. Ang isang kalaban ng isang food business ay salmonella. Yung ako kung bacteria ba yung salmonella o kung anong klase siya ng microorganism. So kalaban siya ng mga businesses na nasa food preparation. So ang pangalan nila Sam and Ella's. So parang naging ganun yung tunog kaya kailangan nilang yon pathogen daw siya, sabi ni Sir Alvin. Thank you po. So medyo kailangan nila magpalit ng pangalan kasi nga dinner sila tapos ganun yung pangalan niya. Kasi pinangalan nga siguro ito si Sam at saka si Ella. No? Kaya kailangan nila ng name change. So kailangan natin pag-isipan kung ano talaga yung pangalan ng gagawin natin na business. So food poison ang kalalabasan niyan. Okay? So kailangan natin pag-isipan yung pangalan ng business natin. So I think it's a freelancing business dapat kasi we're talking about Vinyan freelancing goals. Ang webinar natin dapat yung pangalan nyo ay dapat pang freelancing siya. Okay? So keep it short and simple. Better to have the name of your product or message. So yan, you can also create a text-based logo with your branding color on it. So, ito lang naman yung mga na-discuss natin kanina. Okay, sabi natin din, your logo does not explain. Ang purpose niya, kailangan kang mag-identify. Meron din tayong tinatawag na psychology of colors. Na-discuss na rin naman natin ito kanina. Okay? Okay. So, company name, message, and fonts.
So, resume tayo. So, kung sabi natin, ito yung common misconception pag nagke-create tayo ng branding natin. Kapag nagke-create tayo ng logo natin. Ang iniisip natin, maganda ba para sa akin tong logo? For example, ikaw, business owner ka. Nagpagawa ka ng logo from someone. Titignan mo yung logo, parang hindi ko gusto tong logo na to. Kailangan palitan mo tong logo kasi hindi ko siya gusto. Pero we have to realize na when we're creating logo for our business, hindi para sa atin yung logo na yon. Yung logo na yon ay para sa mga target audience natin, para sa mga potential customer natin, no? Hindi mahalaga na hindi mahalaga na gustong-gusto mo yung logo. Ang kailangan lang acceptable para sa iyo. At the same time, attractive para dun sa audience mo. So the next time, for example, isang business owner, hindi kailangan na gusto mo, no, on the spot, no, hindi mo kailangan na on the spot na gusto mo agad yung logo mo. Kasi yung mga naggagawa ng logo mo, talagang kine-create nila yung branding mo na aligned dun sa yung mga target audience. Okay? So it's not us, it's you, no? It's not you, it's your customer. No, kailangan lang acceptable para sa iyo at confident mo na dadalhin yung brand mo. Okay? Okay. For our activity, okay. Okay? For our activity, kailangan lang natin mag-create ng logo gamit yung Canva natin. So, meron naman tayong discussion tungkol kay Canva. So, mag-create tayo ng logo gamit si Canva. Apply natin yung mga principles na ginawa natin. Maggagawa din tayo ng freelancing name natin. No? Ano ba ang gusto nyong freelancing name? For example, ako, gusto ko, for example, Mark Digital Services. So, pwedeng ganyan yung gamitin nyo. Since we're discussing about digital binyan o freelancing goals ng binyan, so kailangan maggawa tayo ng freelancing name natin. Okay? And then, create tayo ng logo. No? Create ng logo for our business. Apply natin yung mga principles and discuss natin kanina. And then, mag-create tayo ng tagline. So, out of 5 adjectives na nakuha natin dun sa ating fascination result, maggagawa tayo ng tagline. Gagamitin natin yung isa sa mga 5 adjectives na yon para gumawa tayo ng tagline. So remember, kailangan makita natin yung adjectives na yon kasi mas attractive, mas engaging sa target audience natin pag nakikita nila yung mga adjectives na yon. Okay?
Nako, sorry. Ay, Rax, baka may announcement ka before we end the session. Meron nga. Top share lang ako. Agad ba? Yeah, I think naka-live tayo. Oh my God. Pasensya. Pasensya na po. Wait lang. So, yung post-evaluation link po natin is, ipapadala nyo lang po sa group natin. And then, meron po tayo, ano nga ba yun? Next week po, meron po tayo sa August 10 and 12. Magkahiwalay po ulit. Kasi po yung ating mga resource speaker ay mga busy. So, yun lang. Thank you very much. Ayun. So, kita-kita po tayo next week, August 10 and August 12, 10 a.m. Ipopost po namin yung evaluation link sa page at saka sa group natin. So, thank you po. God bless. So, bye guys. Sorry. Sa susunod na session ulit. Sorry naman. Hindi ko Bye. alam. Bye.